Huwag mong ibahagi ang 7 bagay na ito kaninuman sa 2026. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay tungkol sa buhay, tungkol sa pagprotekta, sa kung ano ang banal at pag-unawa sa kapangyarihan ng pagtatago ng ilang bagay sa sarili na bubuhay tayo sa panahon kung saan parang may obligasyon tayong ibahagi ang lahat. Bawat iniisip, bawat plano, bawat nararamdaman, social media, usapang kaswal, kahit malalapit na relasyon, parang lahat ay sobra ang pagbabahagi. Tapos magtataka kung bakit sila parang nauubusan ng lakas, hinuhusgahan o pinagtataksilan. Ngunit hindi lahat ay kailangang ibahagi. May mga bagay na dapat manatili sa puso lang, may lakas sa pagpipigil, may kapangyarihan sa pagtatago ng ilang bagay sa sarili. Inaalagaan ito na parang kayamanang sa iyo lang dahil sa mundong parang lahat ay bukas sa publikong talakayan. Ang sining ng pagiging discreet ay hindi na pinapahalagahan, pero hayaan mong sabihin ko, may malaking karunungan sa pag-alam kung ano ang dapat itago at ano ang pwedeng ibahagi. Kapag sobrang bukas ka, maaring mawala ang tunay mong pagkakakilanlan. Nabubulabog ng ingay ng mundo ang iyong panloob na tinig. May mga bagay, mga personal na pangarap, pagsubok sa kalusugan at kahinaan, dapat mong itago mula sa opinyon at paghuhusga ng iba sa pagtataguyod ng mga sagradong bahagi ng sarili. Ikaw ang humahawak ng iyong kwento at pinangangalagaan mo ang iyong kapayapaan pag masyado kang nagbahagi ng maaga. Madali kang maging vulnerable o manipulahin. Pwedeng mabuti ang intensyon ng mga tao, pero hindi lahat ay marunong gumalang sa totoo mo paminsan. Ang mga bagay na ibinahagi mo sa maling tao ay babalik sa iyo para saktan ka. At magtataka kang, bakit ka nga ba nagbukas sa una pa lang? Kaya sa 2026, hinihikayat kitang mamili ng mabuti. Pangalagaan ang mahalaga. Protektahan ang iyong panloob na mundo. At hayaang makita lang ng nararapat ang tunay mong sarili. Panatilihin ang iyong lakas, integridad, at kapayapaan dahil hindi lahat ay kailangang isiwalat. Ilan sa pinakamalalim at pinakamahalagang aspeto ng buhay mo ay dapat manatili sa iyo lang, inaalagaan sa katahimikan hanggang dumating ang tamang panahon. Huwag mong ibahagi ang iyong mga plano sa hinaharap. Hindi ito pagiging palihim, kundi pagbibigay halaga sa sagradong paglalakbay. Ang mga layunin mo ay personal at hindi lahat makakaintindi o susuporta. May mga mangungutya, hindi makakaunawa o aasa pang mabigo ka. Yan ang totoo. Kapag ibinahagi mo ang plano mo ng maaga, binibigyan mo ng pagkakataon ang iba na maghasik ng pagdududa. Tatanungin nila, sigurado ka ba riyan? Kaya mo ba yon? Kahit may kumpiyansa ka, dadami pa rin ang pag-aalalang humahadlang. Pero pag tinago mong pribado ang mga plano, pinoprotektahan mo ang iyong mga pangarap, binibigyan mo sila ng puwang para lumago ng walang sagabal. Hayaang ang mga gawa mo ang magsalita, magbahagi ng tagumpay. Kapag tapos na ang trabaho, kapag matibay na ang pundasyon at ang resulta ay sapat ng patunay, hindi para mapansin, kundi dahil hindi maikakaila ang gawain, higit pa ito sa mga plano sa hinaharap. Ito'y tungkol sa pagprotekta ng personal na detalye, problema ng pamilya, at mga lihim na ipinagkatiwala sa iyo ang iyong detalye sa pananalapi. Halimbawa, ay personal kapag napunta sa maling kamay. Pwedeng abusuhin ito, maaring mainggit ang iba sa tagumpay mo. Samantalahin ang kabaitan mo, o hindi ka patas na husgahan. Itago mo na lang ito. Ang mga problema sa pamilya ay mahalaga ring pangalagaan. Bawat pamilya'y may kanya-kanyang pagsubok. Ngunit ang pagbabahagi nito sa iba ay nagpapahina sa samahan. Kapag may problema, ayusin ito sa loob ng pamilya o tulungan ng profesional na marunong talagang tumulong protektahan ang relasyon. Mahalaga iyan at mga lihim. Kapag may nagkumpisal sa iyo, ituring mo itong ginto. Huwag mong sirain ang tiwala para lang mapansin o magpakalat. Trust ay mahirap buuin, madaling mawala, at halos hindi na maaaring ibalik kapag nasira na. Kahit ang kabutihan mo,
hindi kailangang ipagmalaki ang totoong kabutihan, ay hindi naghahanap ng papuri. Hayaan mong ang gawa mo ang magsabi iyon. Ang tunay na halaga ang iyong kalusugan ay isa pang personal na bagay. Hindi lahat kailangang makaalam ng pinagdadaanan mo. Magbahagi ka lang sa nagmamalasakit. Maaring tumulong. At tunay na bahagi ng iyong inner circle, ang mundo, ay hindi iyong talaarawan. At ang opinyon ng publiko sa personal na bagay, madalas nakakasama pa. Huwag mong ibahagi ang kahinaan o takot mo kahit kanino. Iyan ay para sa iyong sariling paglampas. Hindi para ipamigay kapag ibinahagi mo ang takot mo sa maling tao. Binibigyan mo sila ng kapangyarihan laban sa iyo at hindi lahat gagamitin iyon para tumulong. Karamihan ay makakasakit magpakatalino itago ang ilan sa mga bagay sa sarili. Pangalagaan ang kapayapaan. Protektahan ang iyong yaman. Dahil minsay ang hindi mo ibinabahagi ay kasing halaga ng ibinabahagi mo. Huwag mo ring ibahagi ang mga problema sa pamilya. Ang pamilya mo, ang iyong pundasyon, ang iyong ligtas na espasyo. Pag ibinahagi mo ang nangyayari sa loob ng pamilya, nanghihina ang kaligtasan, parang pinapasok mo ang ibang tao na kahit hindi nagmamalasakit, maari lang gamitin ang kaalaman laban sa iyo itago ang bagay ng pamilya. Hindi lahat karapat-dapat makialam sa iyong pinaghuhugutan o pinagdadaanan. Nabubuhay tayo sa panahong ang pagbabahagi ay parang normal na ang lahat. Social media, kaswal na kwentuhan, usapang kape, pwedeng maging patibong nakakatukso ilahad ang personal mong buhay sa mga taong hindi naman tunay na nagmamalasakit o umaako ng parehong pagmamahal at responsibilidad. Mamili ka sa ibabahagi, hawakan mong mahigpit ang sagrado. Ingatan ang buhay mo parang kayamanan, protektahan ang pamilya sa pag-iingatan ng kanilang pinagdadaanan, pagsubok at kahinaan. Hindi ito pagiging palihim. Ito ay respeto sa kanila. Kapag pinigil mo ang pagbabahagi, pinararangalan mo ang pamilya sa hindi pagpapaubaya, nalaitin ng mundo ang kanilang pagkatao. Isipin mo ang pamilya parang matibay na puno. Ang ugat nito ay nakatanim ng malalim. Pinapatibay at binubuhay ito. Ngunit kung hahalongkatin ang mga ugat at ilalantad, magiging mahina ang puno. Wala na itong proteksyon sa bagyo at malakas na hangin. Ganon din ang epekto ng paglalantad ng problema sa pamilya sa mga taong walang malasakit. Hihina ang pundasyon. Hihina ang ugnayan na nagbibigkis sa inyo, pero ang pagtatago ng mga bagay sa sarili ay hindi nangangahulugang pinapalampas mo ito. Hindi rin ito pagpe-pretend na ayos lang ang lahat, kundi paghangad ng pag-aalaga at pagpapahalaga sa loob ng pamilya. Ang ibig sabihin ay sabay-sabay niyong nilalampasan ang hirap, hindi inilalantad sa paningin at paghuhusga ng tao. Siyempre, minsan mabigat dalhin. Pwedeng gusto mong maglabas ng saloobin para gumaan ang loob mo sa ganon. Magpakatalino. Piliin ang taong napatunayan ng nagmamalasakit, nakikinig ng may description, at tunay ang suporta, hindi ang naghahanap lang ng tsismis. Kung nagkamali ka na dati sa sobrang pagbabahagi, ayos lang matuto ka doon. Lumago ka magpasya ngayon na hindi mo nagagawing libangan ng iba ang mga pagsubok ng pamilya. Huwag mong hayaang maging sandata ng ibang tao ang iyong kahinaan. Ang pamilya ay hindi lang basta dugo. Ito ang mga taong nagmamahal ng walang kondisyon. Naninindigan sa tabi mo. Anuman ang mangyari, ang ganitong pagmamahal ay dapat pinoprotektahan, pinararangalan at pinananatili ang katahimikan kapag sinusubukan ng mundo na pakialaman ang hindi nila dapat pakialaman. Ang mundo sa labas ay maingay at mapanghusga, pero sa loob ng tahanan mo, ito'y dapat lugar ng kapayapaan, kapatawaran, at pagtitiyaga, isang espasyo ng paglago at paghilom na walang takot sa pagpuna o mapanuring mata ng tao. Magagawa lang ito kung pananatilihin mong pribado ang mga nangyayari sa loob ng tahanan. Hindi ito paraan ng pagpigil ng damdamin. May lakas sa paghingi ng tulong kung kinakailangan. Pero kahit doon, importante pa rin ang pili ang tamang tao, ang tamang lugar, at ang tamang panahon
Maari mong ipagparangalan ang dangal ng pamilya habang kumukuha ng suporta kung ang pamilya mo ay tila sira. Tandaan mong kayang ayusin ito. Nagsisimula ang paggaling sa tiwala. Nagsisimula sa pagtatago ng problema ng pamilya sa sarili. Malayo sa mga taong hindi makakaintindi o nagmamalasakit. Hindi nakikita ng mundo ang pamilya mo. Tulad ng nakikita mo, hindi nila alam ang pagmamahalan sa likod ng mga pagtatalo, ang mga sakripisyo sa likod ng mga pintuan, o ang tahimik na sandali ng kapatawaran at muling pagbangon. Iyan ang kwento mo. Hindi ito pagmamay-ari ni Numan maliban sa iyo. Protektahan mo ito, bantayan na parang kayamanang taglay nito. Hindi perpekto, magulo, pero mahalaga. Kapag itinatago mo ang mga pinagdadaanan ng pamilya mo, hindi lang sila ang pinoprotektahan mo, ipinapakita mo rin na mahalaga sila. Ipinapahayag mo na ang sakit, pagkukulang, at pagiging tao nila ay karapat-dapat pangalagaan. At kapag sinimulan mong ituring ang pamilya mo na parang kayamanang taglay talaga, nagbabago ang lahat. Hindi mo na lang nakikita ang mga pagkakamali, kundi ang potensyal. Hindi mo na lang pinupuna ang mga mali, kundi nagsisimula kang magtayo batay sa kung ano ang tama. Kaya huwag basta-basta ikuwento sa kung kani-kanino ang mga isyu ng pamilya. Ibahagi mo lamang ito sa mga tunay na kasama mo sa pagsubok, sa mga nagmamalasakit sa kinalalabasan, hindi sa drama. Doon mo ginagalang ang pamilya mo. Doon ka bumubuo ng matibay na pundasyon, anuman ang bagyong dumaan sa buhay. Igalang ang pamilya mo sa pamamagitan ng pagrespeto sa kanilang mga pagsubok, pangalagaan ang kanilang mga kwento, panatilihing pribado ang kanilang mga sakit. Sa paggawa nito, lumilikha ka ng ligtas na espasyo kung saan pwedeng lumago ang pagmamahal, humalimuyak ang tiwala at gumaling ang sugat. Iyan mga kaibigan, ang pundasyon ng isang matibay at matatag na pamilya. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga sikreto. Kapag may nagbahagi sa iyo ng kanilang mga takot, pangarap o nakaraan, pinagtitiwalaan kanila ng bahagi ng kanilang puso. Sagrado ang tiwalang iyan. Hindi basta-basta ibinibigay. May pananagutan kang protektahan ito. Isipin mo, kapag may nagbukas ng sarili nila sa iyo, ipinapakita nila ang kanilang kahinaan. Pinapakita nila ang tunay nilang sarili. Naniniwala silang aalagaan mo ang kanilang mga salita. Pero ano ang mangyayari kapag sinira mo ang tiwala na iyon? Ang tiwala ay parang salamin. Maganda, pero marupok. Kapag nabasag, hindi na muling magiging kasing ganda. Kahit subukan mong ayusin, mananatili ang mga lamat at paalala iyon ng nawala. Maraming bitbit ang tao na di mo nakikita, mga pasanin na bihira nilang ibahagi. Kapag nagtiwala sila sa iyo, hindi sila naghahanap ng paghusga o pagtataksil, kundi ng pag-unawa, kaligtasan, at ng tapat na makikinig. Kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng sikreto, tagapagbantay ka, hindi tagakalat, hindi kwentista, kundi tagapangalaga. At mga tagapangalaga ay pinoprotektahan ang ipinagkatiwala sa kanila. Sa panahon ngayon na uso ang labis na pagbabahagi, mahalagang tandaan, may mga bagay na ibinahagi ng palihim ay hindi para sa lahat. Hindi ito para sa pansin o drama, kundi para lang sa iyo. Dahil may taong naniwala na karapat-dapat pagtiwalaan ka. Ang pagtatago ng sikreto ay nagpapalalim ng ugnayan, nagpapatibay ng tiwala, at ginagawa kang taong maaasahan ng iba. At iyon ay makapangyarihan, iyon ay respeto. Pero kapag sinira mo ang tiwalang ito, higit pa sa pagkawala ng tiwala ang mawawala. Nawawala ang respeto, kredibilidad, at bahagi ng sariling integridad. Ang integridad ay hindi tungkol sa kung ano ang ginagawa mo pag may nakatingin, kundi kung sino ka pag walang nakamasid. Tungkol ito sa pagtupad sa pangako at sa pagpili ng tama kahit mahirap. Sa pagtatanggol ng sikreto, pinapakita mo ang iyong integridad. Pinapahalagahan mo ang tiwalang ibinigay sa iyo. Nagiging karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Oo, minsan mabigat panatilihing lihim ang sikreto.
Pero hindi pabigat iyon, pribilehiyo ito. Ibig sabihin, may nakakita ng lakas sa'yo at naniwalang kaya mong bitbitin ito. Regalo iyon. Isipin mo ang mga relasyon mo, pamilya, kaibigan o katrabaho. Nabubuo ang lahat ng iyan sa tiwala, hindi sa yaman o katayuan, kundi sa tiwala. At kapag pinrotektahan mo ang sikreto ng iba, pinagtitibay mo ang pundasyon na iyon. Totoo, malakas ang tukso minsan na isiwalat ang sikreto. Iniisip mo, isa lang naman o hindi naman siguro makakasama. Pero isipin mo, ano ang mararamdaman mo kung ang mga pinakamalalim mong takot at pinakamahalagang kwento ay pinagpasapasahan? Magtitiwala ka pa ba ulit sa taong iyon? Puno ng pagpipilian ng buhay at ang pagtatago ng sikreto ay isa doon. Hindi ito laging madali, pero laging sulitin. Ang pagpiling igalang ang tiwala ng iba ay hindi lang tungkol sa kanila, kundi tungkol din sa kung sino ka at kung anong klasing tao ang gusto mong maging. Kapag pinili mong pangalagaan ang tiwala ng iba, pinipili mong maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Pinipili mong manindigan sa gitna ng ingay, drama at tukso ng pagtaksil. Pinipili mong kumatawan sa isang bagay na makahulugan. At hayaan mong sabihin ko, walang mas magandang pakiramdam kaysa malaman mong ikaw ang naging ligtas na lugar ng isang tao. Ang kanilang tagapagtiwala, tagapangalaga. Iyan ang klasing pamana na karapat-dapat iwan, hindi pamana ng sirang tiwala, pagpapabaya o hungkag na salita, kundi pamana ng katapatan, respeto at dangal. Kaya sa susunod na may magtiwala sa iyo ng sikreto, tandaan ito, hindi lang salita ang binibigay nila, kundi bahagi ng sarili nila. Isang pamana na ang pag-alala ng tao sa iyo ay hindi sa mga sinabi mo o ginawa para umangat, kundi sa naramdaman nila, na ligtas, mahalaga at nauunawaan. Bantayan mo ng buong tapang. Dahil kapag pinrotektahan mo ang tiwala nila, pinoprotektahan mo rin ang iyong sariling integridad, pagkatao at kaluluwa. At iyan ay walang kapalit. Iyan ang klasing tao na gusto mong maging. Isang taong matibay sa salita, matatag sa integridad. Ngayon, pag-isipan mo ito. Kapag pinoprotektahan mo ang sikreto ng iba, hindi lang sila ang pinoprotektahan mo, kundi pati sarili mong pagkatao. Ipinapakita mo sa mundo na maaasahan ka, na tumutugma ang gawa mo sa iyong salita. At sa mundong madaling masira ang tiwala, napakahalaga at bihira noon. Matapang na hakbang ang pananahimik ng sikreto, lalong-lalo na kung malakas ang tukso na ikwento. Pero pangako, ang lakas na kailangan para protektahan ang tiwala ay magbubunga sa paraang lampas pa sa inaakala mo. Kaya kapag may nagtiwala sa iyo sa kanilang pinakamaselang mga sandali, huwag mong balewalain. Kilalanin mo ang pananagutang kasama nito. Alagaan, bantayan ng buong tapang. And sa paggawa nito, pinoprotektahan mo hindi lamang ang puso nila, kundi ang sarili mong integridad, halaga at lugar sa mundo. Dahil sa huli, ang tunay na halaga ng relasyon ay hindi nasusukat sa kung anong nakuha, kundi sa kung anong naibigay. At kapag ibinigay mo ang regalong iyan, ang tiwala mo, may ibinibigay kang mas mahalaga pa kaysa sa anumang kayang bilhin ng pera. Respeto, katapatan, at sariling salita. At mga kaibigan, iyan ay walang kapantay. Ngayon tungkol naman sa pagbabahagi ng mga usaping pangkalusugan. Hindi ko sinasabing dapat mong itago lahat, pero pakinggan mo muna ako. Ang kalusugan mo ay responsibilidad mo. Ang iyong katawan, isipan, at espiritu ay sagrado. Kapag dumaraan ka sa pagsubok, hindi kailangang ikalat ang bawat detalye. Panatilihin mo ang kapangyarihang iyan sa sarili. Kapag napakarami mong ibinahagi agad-agad, binubuksan mo ang sarili mo sa mga opinyon. At aminin natin, hindi lahat ng opinyon ay nakakatulong. May mga taong tapat ang hangarin. Pero mayroon ding magsasabing mahina ka o magdudulot ng pagdududa. Hindi nakakatulong ang ganoong ingay. Ang kailangan mo ay fokus, pananampalataya, determinasyon, at tamang suporta. Lumapit ka sa mga propesyonal, sa Diyos, sa panalangin,
o kahit anumang nagbibigay sa iyo ng lakas. Diyan mo matatagpuan ang linaw at solusyon. Hindi sa bulong-bulungan o mga opinyon ng mga taong hindi mo karanasang dinaanan. May mga araw na tila imposibleng kayanin, na parang nilalamon ka ng sakit o pagkalito. Pero hindi ang mga sandaling iyon ang maglalarawan kung sino ka. Ang naglalarawan sa iyo ay kung paano ka bumangon sa gitna ng pagsubok. Huwag mong hayaang iba ang magsulat ng kwento mo. Hawakan mo ang direksyon. Ang paglalakbay mo sa kalusugan ay hindi lang tungkol sa katawan, kundi pati sa isipan at kaluluwa. Tungkol ito sa kung paano mo pinili dalhin ang sarili, kahit gaano kabigat ang pasanin. Dalhin mo ang sarili ng may grace, lakas, at dignidad. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang mga laban mo para mapatunayan ang halaga mo. Hindi kailangan ng mundo makita ang mga peklat mo para malaman nilang mandirigma ka. Panatilihin mo ang laban na iyan sa loob, hayaan mong tahimik pero malakas ang pagliyab. Kapag nakatawid ka na sa kabilang dako at makakatawid ka, hindi ka lang basta gagaling, magbabago ka. Kaya itago mo, panatilihing sagrado at patuloy lang umusad. At tungkol sa pagbabahagi ng iyong mga kahinaan at takot, maging maingat. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay sumusuporta talaga sa iyo. May ilan na nag-aabang ng pagkakataon na ibaba mo ang iyong depensa para gamitin iyon laban sa iyo. Masakit man pakinggan, pero totoo, may mga taong gagamitin ang mga kahinaan mo para saktan ka. Kaya bakit mo ibibigay sa kanila ang sandata pang laban sa iyo? Bakit mo handang ipaubaya ang pagkakataong guluhin ang sarili mong kumpiyansa o paniniwala sa sarili? Hindi ko sinasabi na pigilin mo palagi ang emosyon o magkunwaring maayos kahit hindi naman. Lahat tayo may sariling pagsubok. Nabigo, nadapa, nag-alinlangan, natakot. Pero hindi ko hinayaang iyon ang magtakda kung sino ako. At hindi ko sila ibinahagi sa kahit kanino na hindi ako matutulungan na lampasan ang mga ito. Kailangan mong maging mapili kung sino ang pagkakatiwalaan mo ibahagi ang iyong mga pinagdadaanan, pero siguraduhin lang sa tamang tao, sa mga handang itaas ka. Bigyan ka ng lakas ng loob at hikayatin kang magpatuloy. Kapag nahihirapan ka, hindi mo pwedeng ibigay ang iyong puso sa lahat. Hindi lahat sumusunod sa iisang panuntunan at hindi lahat ay nais ang ikabubuti mo, kaya pumili ng maingat, protektahan ang iyong mga kahinaan at magbukas lamang sa mga tunay na karapat-dapat pagkatiwalaan, at ito ang katotohanan. Ang paglalakbay mo ay iyo lang palaging may mga taong magdududa sa iyo, mga taong pupuna at mga gustong makita kang mabigo. Pero wala niyan ang mahalaga hanggat hindi mo hinahayaan. Ikaw ang magpapasya kung paano ka tutugon sa mundo. Ikaw ang magpapasya kung gaano kalaking puwang ang ibibigay mo sa negatibidad, sa pagdududa at takot. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan. At bawat hamon na hinaharap mo ay isa pang pagkakataon para patunayan sa sarili mo kung sino ka. Kaya kapag hinila ka ng mundo, pababa kapag tila di mo na kaya, tandaan na lahat ng lakas na kailangan mo ay nasa loob mo na. Ang katatagan, tapang, at ang kagustuhang magpatuloy nariyan na at naghihintay lang na gamitin mo. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot kahit kanino para bumangon. Hindi mo kailangan ng pagpapatunay o pag-apruba. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa sinasabi o iniisip ng iba. Nasusukat ito sa kung paano ka bumangon kapag mahirap na, sa kung paano mo dinadala ang sarili mo kahit walang nakakakita, sa kung paano ka lumalaban. Kahit minsan ay parang imposible na itulak ka ng buhay sa sukdulan. Pero hindi ang iyong sitwasyon ang magpapakilala sa iyo. Ikaw ay natutukoy kung paano mo ito nahaharap, kaya manatiling nakatutok. Manatiling matatag at manatili sa katotohanan ng iyong sarili. Mas kaya mo kaysa iyong inaakala. At sa bawat hakbang na abante mo, patutunayan mo sa sarili mo kung gaano ka kalakas. Talaga lahat tayo ay dumaan sa panahong naging mahina tayo, na parang sumikip ang mundo at nanakot ang mga takot natin. May mga sandaling lumalapit ang pagdududa at sinusubukang hilahin tayo. Pababa, ayos lang na maramdaman iyon. Ayos lang na matakot, ayos lang na magduda. Pero tandaan mo,
Hindi mo pwedeng hayaan ang takot na iyon ang magdikta sa iyo. Hindi mo pwedeng hayaan na iyon ang magtukoy. Kung sino ka, lahat tayo ay may kahinaan. Pero mahalaga kung paano natin ito hinaharap. Kailangan mong tumindig, harapin ang takot mo, at patuloy na maglakad. Kahit gaano pa ito kahirap, kailangan mong patatagin ang sarili mo mula sa loob dahil wala namang gagawa niyan. Para sa'yo, wala namang lalaban ng mga laban mo. Para sa'yo, ikaw ang dapat maging sariling pambato mo. At tandaan mo, lakas ay hindi lang tungkol sa mga muscle na inilalabas mo o mga labang napapanalunan mo sa labas. Ang tunay na lakas ay galing sa tibay ng loob na ipinapakita mo kahit walang nakakakita. Galing ito sa pagharap sa pinakamabibigat na araw. Sa mga panahong halos gumuho ka na, pero pinili mo pa ring bumangon. Galing ito sa paniniwalang kaya mong hubugin ang sarili mong kapalaran. Kahit pa maraming balakid na nakaharang, maaaring sabihin ng mundo na mahina ka dahil sa mga pinagdadaanan mo, pero kasinungalingan iyon. Hindi ang mga problema mo, ang katauhan mo, sila ay mga hakbang lamang patungo sa kadakilaan. Tuwing natatalo ka, tuwing hinaharap mo ang kinatatakutan mo, binibigyan ka ng pagkakataon para maging mas matatag, mas matalino at mas handa kaysa dati. Kaya't tigilan mo na ang pag-alala sa pagpapatunay sa kahit kanino. Ang tanging kailangan mong patunayan ay sa sarili mo lang. Ipagmalaki mo ang layo ng iyong narating, kung paano ka nananatiling nakatindig. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na dala mo ay hindi maaagaw ng kahit kaninong pagdududa o takot. Ikaw ang may akda ng sarili mong kwento at ikaw ang magpapasya kung paano ito tatakbo. Kaya wag hayaan ang kahit sino o anuman na magdikta ng halaga mo. Nasa sayo ang lakas, magpatuloy kang lumakad ng may kumpiyansa at tandaan na bawat hakbang mo ay papalapit sa iyo sa tao na nakatakda kang maging. Hindi ko sinasabing kailangan mong maging perpekto. Wala namang perpektong tao. Lahat tayo ay nagkakamali at minsan hindi sapat. Pero hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa pagiging matiyaga. Tungkol ito sa pananatiling lumalaban. Kahit mahirap, na tungkol ito sa pagharap araw-araw. Kahit tinatamad ka, tungkol ito sa paggawa ng tamang bagay. Kahit takot ka, pagod ka, o gusto mo nang sumuko, may kapangyarihan lang ang takot kapag hinayaan mo ito. Ang takot ay parang anino malaki at nakakatakot lang kapag binibigyan mo ng pansin. Pero kapag tumigil ka sa pagtingin dito, kapag lumakad ka ng may tiwala sa sarili mo at pananampalataya, umiikli ito, nawawala ang kapangyarihan. Kaya't huwag mong ibahagi ang kahinaan mo sa mga taong hindi makakatulong sa iyo. Lumago, huwag mong ibahagi ang takot mo sa mga hindi magpapalakas sa iyo. Humanap ka ng mga taong makikita ang iyong pagsubok at sasabihin sa iyong, kaya mo yan. Humanap ka ng mga nagpapakilala sa iyong lakas, sa iyong potensyal at hindi hinuhusgahan dahil sa takot at kahinaan. Huwag hayaan ang kahit sino na sabihing ikaw ay natutukoy ng iyong mga kahinaan. Huwag hayaan ang kahit sino na sabihing masyado nang malaki ang mga takot mo para malagpasan. Huwag hayaan kahit sino na paiyakin ka dahil sa pagdududa. Hindi ang mga bagay na iyon ang magtatakda ng pagkatao mo. Mga hadlang lang sila na malalampasan mo sa tamang pananaw. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Mas malakas ka kaysa sa mga pagsubok mo. Higit ka pa kaysa sa mga takot at kahinaan mo. Dapat may tiwala ka sa kakayanang lampasan ang kahit anong problema. Marami ka na ang pinagdaanan, nalabanan mo na ang mga labang hindi nakita ng iba. Ipinakita mo na ang tibay ng loob sa mga paraan na di mo napansin. At ang totoo, hindi mo kailangang ibahagi ang lahat ng pagsubok mo sa lahat. Hindi mo kailangang ipakita lahat ng kahinaan mo sa kahit sino. Hindi mo rin kailangang hanapin ang sang-ayon ng iba. Ang mahalaga ay ang paniniwala mo sa sarili. Ang mahalaga ay ang lakas na alam mong nasa loob mo. Ang mahalaga ay kung paano ka bumabangon kapag nadadapa ng buhay sa bawat hamon, sa bawat takot, sa bawat gustong sumuko. Lagi kang may pagpipilian. Pwede kang matalo o pwede kang mas maging malakas. Pwede kang maging mas mabuti, mas tumibay,
mas lumago. Desisyon mo iyon, kaya wag hayaan ang kahit sino na sabihing mahina ka o masyado ng malaki para labanan ang takot mo. Mas malakas ka kaysa inaakala. Mas kaya mo kaysa iniisip at tandaan mo. Hindi ang mga kahinaan o takot mo ang magtatakda sa'yo. Ikaw ay natutukoy sa paraan ng pagbangon mo. Hindi lahat ay dapat makakita sa paglalakbay mo. Hindi lahat ay maiintindihan ang laban mo at ayos lang. Yon, hindi lahat ay maniniwala sa iyo sa tulad ng tiwala mo sa sarili at ayos lang iyon. Hindi mo kailangan ng pagpayag ng lahat, hindi mo kailangan ng kanilang pagpapatunay. Magpatuloy ka lang lumakad, magpatuloy lumaban, magpatuloy, maniwala sa lakas mo habang lumalakad sa buhay. Tandaan, huwag mong basta ibahagi ang kahinaan at takot mo sa kahit sino, ingatan mo ito. Ibahagi lamang sa mga tunay na nagmamahal sa iyo, natutulong sa iyo lumago at itataas ka kapag nadapa ka. Hindi lahat karapat-dapat makita ang bahaging iyon ng sarili mo. Tanging mga tutulong sa iyo. Bumangon ang dapat pagkatiwalaan mo. Kaya mo, tumaniwala ka sa sarili mo. Mas malakas ka kaysa alam mo at kaya mong maabot ang anumang hangarin mo. Huwag hayaang kontrolin ka ng takot. Huwag ang kahinaan ang magdikta sa iyo. Magpatuloy tumindig at hayaan mong umangat ang lakas mo habang sumusulong ka. Tandaan na bawat hamon ay pagkakataon para lumakas. Hindi ka natutukoy ng mga sandaling nahirapan ka, kundi kung paano ka bumangon mula doon. Kaya taas, noo ka lang magpatuloy at magtiwala sa lakas na nasa loob mo. Ano pa man ang dumating, kaya mong lampasan. At habang nagpapatuloy ka, tandaan mong kaya mo malakas ka at karapat-dapat ka sa bawat pagsusumikap para magtagumpay. Patuloy kang maniwala sa sarili mo dahil paumpisa pa lang ang paglalakbay mo. Kaya mo to.